Sa halalan sa Mayo, lahat tayo may boses at napapakinggan. Kaya mahalagang pag-usapan at hindi maging offline sa mga isyung kinakaharap ng bayan. Ako po si Mencio Macapagal. Samahan niyo kami sa isang kwentuhan, real talk lang kasama ang mga kandidato. Tatanungin natin sila kung bakit deserve nila ang iyong boto. Ito ang kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Higit 6 na po ang kumakandidato sa pagkasenador ngayong eleksyon 2025. 4 sa kanila kumasa sa ating election roundtable sa episode na ito dito sa Makati Diamond Residences. Ang mga guest po ay pinagsama-sama base sa kanilang availability at schedule. Now, paalala lang sa ating mga guest at manonood, hindi po ito debate, pero isang pagkakataon para mailatag ang kanilang plano para sa bayan. So, chill lang ang ating magiging usapan. So, our first guest for this episode, isang guro, tagapagtanggol ng karapatan ng mga bata at kababaihan, isang mambabatas, kasalukuyang kinatawan sa 19th Congress, at dating bahagi ng 18th Congress sa ilalim ng Gabriela Women's Party List. Tatakbo siya bilang isa sa kinatawan ng Makabayan Bloc. Arlene Brosas, welcome to Newswatch Plus. Maraming salamat for attending today's roundtable discussion. You have 1 minute to show our viewers what it would be like to have a Senator Arlene Brosas. Yes, thank you very much. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Representative Arlene Brosas. Tama po, Women and Children's Advocate. Actually, mula 17th, 18th, 19th Congress, ang track record po natin ay pagtatanggol para sa babae, bata, LGBTQ at bayan. Di ko pa kakalimutan LGBTQ kasi GSC po, no, ang ating isinusulong dyan. Ano? Yung sexual orientation, gender identity, and expression. Of course, marami po tayong batas na ipinasa. Unfortunately, ilan lang dito ang naging tunay na batas. Mga panukala pa lang hanggang ngayon. And we are very prominent po sa anti-corruption issues, paglalantad ng mga korupsyon sa ating bayan, anti-political dynasty. Pangatlo po, tayo po ay talagang gustong maglingkod sa Senado kasi kung meron pong Gabriela sa Kongreso, gusto rin natin magkaroon ng Gabriela sa Senado. Alright, maraming salamat, Congresswoman Arlene Brosas. At ngayon naman, ating sunod na makikilala ay isang retiradong opisyal ng Philippine Marine Corps at ginawaran ng pinakamataas na parangal sa katapangan, ang Medal of Valor. Isa sa pinaka-natatanging sundalo dahil sa mga parangal na natanggap bilang leader at nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa militar bago magretiro noong 2010. Colonel Ariel Quirubin, thank you for joining us this afternoon. Tulad po ng kay Ma'am Arlene, mayroon din po kayong 1 minuto para ipakilala kung sino ang isang Senator Ariel Quirubin. Yeah, magandang araw sa inyo lahat, Menchu. Well, ang pwede kong sabihin, no, katangi-tangi lang din yung Ariel Quirubin na nakaranas pa. Nakita niya na naranasan mismo niya yung kahirapan sa kanayunan, no? Na destino tayo sa Jolo, Basilan, Tawi-Tawi. Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Southern Palawan, Bicol, Camarines Sur, Camarines Norte, Central Luzon, Bataan, Zambales, Pampanga. Ano ang common dito? Insurgency. Ang dahilan ng insurgency, kahirapan, no? Non-delivery of basic services, at ang pinakamatindi is corruption. Kaya yan ang gusto ko na matigil na kasi ang dami nang naghihirap na mga kababayan natin dahil lang sa corruption na yan, no? Kaya tama yung sabi nila, walang mahirap kung walang mga korap. Kaya yung Ariel Quirubin, kailangan natin isang matapang na senador, no? Bayani at sundalin ninyo sa Senado. Maraming salamat, Colonel Quirubin. Ang ikatlo naman nating guest, isang
politiko, tagapagtanggol ng karapatan ng mga motorcycle rider at isang retiradong pulis. Kasalukuyang kinatawan ng One Rider Party List sa Kongreso at tumatakbo bilang isang independent candidate. Maraming salamat, Colonel Bonifacio Busita, for joining us today. 60 seconds po para ipakilala niyo po ang sarili niyo sa taong bayan. Ma'am Menchu, maraming salamat po at sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Si Colonel Busita po ay anak mahirap. Magsasaka po ang aking ama at ina at mata lang ang walang putik. Bata pa po tayo, ang aming pamilya ay nakaranas na ng diskriminasyon at pang-aapi. At nagsundalo po tayo noong 1988 at nung na-abolish po ang Philippine Constabulary, mas pinili po natin ang Philippine National Police. Marami po tayong naging assignments at ang isa dyan yung PNP Highway Patrol Group. Nakita po natin libo-libong Pilipino na namamatay sa road crashes. Unfortunately, wala po tayong nakitang programa ng gobyerno para bigyan ito ng attention. Alam po natin na bilang isang anak mahirap, napakalaga ng tatay at nanay sa pamilya. Kaya naniniwala po ako kung pababayaan ito, libo-libong bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. Nagkaroon po tayo ng advokasya para ipagtanggol ang mga motorista. Kaya po naghangad tayo maging congressman. Subalit sa 3 taon natin sa Kongreso, kahit isang batas na magpoprotekta sa mga motorista, wala pong nakalusot. Hindi po kailangan ng taong bayan, partikular ng mga inaapi at inabuso sa hanay ng mga motorista. Hindi si Colonel Busita ang kanilang kailangan. Ang kailangan po ay batas. Isa po ito sa mga nagtulak sa atin para kumandidatong senador. At maliban po dyan, marami tayong nakikita ang problema. Madali lamang ang solusyon. Ang problema po, pasensya kung mali ako, para namang marami ang nanunungkulan, walang dedikasyon o pagmamahal sa taong bayan. Mas inuuna ang kanilang mga sarili. At yan po ang mga nagtulak sa akin para maghangad na maging senador. Alright. Maraming salamat, Colonel Busita. At ang ika-4 naman nating guest, isang abogado at Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban. Nagsilbi siya sa iba't ibang posisyon sa gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Thank you for joining us, Attorney J.V. Hinlo. You also have 60 seconds to show our viewers what a Senator J.V. Hinlo would look like. Mayong adlaw, Ma'am Menchu. Mayong adlaw sa tanan nga gapamati sa Newswatch. Ako po si Attorney J.V. Hinlo, ang nagaisahon na senador sang PDP Laban na nagre-representa sa Visayas. Dati po akong Undersecretary ng DILG for Public Safety. Ako po ang nag-umpisa ng 911 program ng ating gobyerno. Pangalawa po, naging director po ako ng Land Bank of the Philippines for 4 years. Yung last 5 months ko sa Duterte administration ay bilang isang commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Sa 3 opisinang yan, ako po'y pinagkatiwalaan ng Duterte administration para magbigay ng reforma sa ating bayan. Isa po akong kilalang reformist within the Duterte administration. Ang dala ko po at ang dala ng isang Senator Hinlo ay tunay na laban kontra korupsyon, tunay at permanenteng solusyon sa kahirapan at reforma sa edukasyon sa pag-introduce ng subject Philippine Patriotism and Ethics Studies. Salamat po. Alright, maraming salamat, Attorney J.V. Hinlo. Okay, now let's start our discussion. Kumustahin ko lang yung pangangampanya nyo. Kasi ilang linggo na lang, eleksyon na. Diba? 2 days. But puspusan na talaga yung pangangampanya, no? Kamusta ang inyong campaign? Have you been able to reach yung target ninyo ng mga botante? Yes, siguro first sa amin, kasi I am a member of the Coalition Makabayan. So we have 11 candidates actually going around. So ang kainaman po doon, marami kami na dala-dala ang bawat isa, no, na nakikipag-usap talaga sa masa. Okay naman, chill lang. Pero yun nga, wala kami kasing advertisement eh. So yung advertisement, it will make a lot talaga kung meron. Pero hindi namin kaya yon dahil bilyon-milyon ang kailangan mo para kaya umaasa kami sa talagang platform namin, mga plataforma namin na iniaalay sa ating mga mamamayan. So ngayon, magkakahiwalay po, nakaikot na tayo sa Luzon, medyo mainit. Ang Cagayan Valley, 43 degrees po. Grabe talaga, sobrang init. Tapos
Tapos, Mindanao, I've been to Davao City. Actually, nung umpisa pa lang, yun na talaga yung tinarget namin kasi baka hindi kami makabalik agad ng Mindanao area. But then, I have to go back ulit doon sa Zamboanga area naman. Pero, ang Visayas ang hindi pa namin napupuntahan, meron lang hanggang Cebu. So, somehow, Luzon, Cebu, Visayas area, tapos yung Davao City. All right, just very quickly, how has your campaign been going? How has the reception been? Well, okay siya kasi men in uniform yung aking pinanggalingan. So, halos lahat ba ng napuntahan natin ng mga conflict areas naman, military at saka police yung And pagdating sa Mindanao, magugulat kayo kasi yung nakikita kong tarpaulin doon Ariel Querubin, bayani ng Mindanao. So, dati tayong 49 combat medals natin, 1/3 of that were earned in Mindanao. Another 1/3 sa Southern Palawan, and the rest sa Philippines. Nabanggit ko naman kanina, ang ginagawa ko lang, yung pinupuntahan ko lang yung dati ko napuntahan. Okay. And would you believe, ang sabi ng mga naandun na mga politiko man o mga chief executive, Sir, pasalamat po kami sa inyong ginawa noon. Kasi sabi nila, nung wala na pong terorista, dumami na pong turista dito. So, maganda, no? Maganda yung reception. Okay. Colonel? Yes, Ma'am Minchu. Sa katulad ko po na independent, at walang sumusuporta, mahirap po. At walang pera, walang pondo. Yes. Pero gusto po samantalahin ng pagkakataong ito. Thankful po ako sa katulad ninyo at katulad ng ABS-CBN, GMA7, TV5 at mga radio stations. Dahil sa pamamagitan po ng kanilang pag-interview at pagbibigay ng opportunity sa akin, ay naipaparating ko po sa ating mga kababayan ano ba yung programa, ano yung plataforma ni Colonel Busita kung makarating sa Senado. At patungkol po sa pangampanya, siyempre walang pera, walang pondo. Kung may invitasyon, punta. Kung wala, pahinga. At nakakatuwa naman po na bagamat tayo walang pera, walang pondo, walang partido, ay sa iba't ibang lugar po ng ating bansa, pare-pareho lang ang pagtrato sa akin ng ating mga kababayan. Niyayakap at masaya naman. At nagtitiwala po sila sa atin. It's very interesting that so far sa mga sumasagot, parang sinasabi nga wala tayong pera compared to other candidates. And it's interesting that you bring that up because sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism, higit 4 billion pesos na ang nagastos ng nasa 100 kandidato lang na tumatakbo for this election. And this money was actually spent even before the filing of certificates of candidacy. So you all feel that you have a sort of disadvantage in that area. Do you feel that it's fair na pinapayagan yung ganitong sistema? Ako po, si Attorney JV Hinlo, sa lahat sa amin dito na 4, ako yung pinakamaliit na resources. I'm a trial lawyer by profession. Saka po, wala po kong tarpaulin. May nakita ba kayo? Billboards, wala. Pero napakaswerte nakin kasi po isinama ako ng PDP Laban sa kanilang hanay at sa aking tingin po, yung kampanya ng PDP Laban sa ngayon, Vote Straight PDP Laban, mabibigyan ako ng pagkakataon mapresenta ang aking mga programa nga sa aking tingin na personal, pinakamagandang economic development program sa ating bansa. Disadvantage talaga yon sa amin. Actually, mas maganda sana kung patas-patas ang laban. Hindi katulad ng talagang di ba? We level the playing field dapat kasi ang itsura, pag 11 times kang nakikita sa TV, it is scientifically, ang sinasabi ay ikaw ay kilala. Ikaw ang mananalo kasi ikaw ang kilala. Pag paulit-ulit sa'yo sa survey na nakakapagbayad, nakakapagbayad sa survey, edi ulit-ulit din sa mga tao na nakakakita nito, na nagsasabi na, sila lang ang may chance. Paano na yung iba? So, it is our So what reforms are needed para mabalik sa tamang sistema where it is a level playing field across the board? Well, ang tingin ko, i-authorize pa ng COMELEC, bigyan lahat ng kandidato ng airtime na sagot nila.
Hindi ka kailangan magbayad, hindi ka ano. Level the playing field. Kasi ngayon, mapapansin mo, ang advantage lang ngayon, wala na yung mga platform na yan. It's all about popularity and resources. If you are popular, you can win. If you have the resources, you can also win. Wala na nga yung plataforma, wala na ano. But if you look at, you mentioned nga the surveys kanina, if you look at the latest surveys, familiar names pa rin ang pumapasok sa winning circle. Ika nga, sabi nga nila, parang pare-pareho lang naman, sila-sila pa rin. Nadi-discourage ba kayo pag nakikita ninyo yung mga resulta na nilalabas sa mga survey? Actually po, kung hindi mo kapa ang masa at yung totoo, madi-discourage ka. Kasi po, alam naman natin, katulad ko, pulis po ako, reliable information na sinasabi na yung ibang survey may bayad 200,000 bawat survey. Eh siyempre kung kami walang kakayang magbayad, hindi kami kasama sa survey. So disadvantage na po sa amin yon kasi ang pinamumukha ng survey na ito, kami ay wala doon sa top 12. Well, in fact, hindi naman talaga kami na-include sa survey. Mabuti na lamang po na mayroong ibang nagsasurvey na patas at maayos. At naniniwala po ko, questionable yan. Why? Saan ka nakakita na ang survey inconsistent? Si Pedro nando sa top 10. Pagdating dito sa number 40. Dapat po, kung patas at maayos ang survey, dapat at least consistent, gumagalaw-galaw lamang na ganon. So, advantage po ito sa mapipera at mayayaman. At sa amin, hindi advantage yan. Kaya siguro po, kung magkakaroon ng pagkakataon, kung survey, gawa ng programa ng gobyerno, patas. Lahat i-survey. Okay. Ganon din po sa mga advertisement. Kasi po, alam natin ang masa kung sino ang pangalang nakikita lagi, nakikita sa TV, sa radio, parang sila na lang ang magagaling eh. But again, sa katulad po namin na talagang may sinseridad sa paglilingkod at talagang maayos ang prinsipyo at paninindigan at mga plataforma, hindi po kami kayang takutin ang survey. Nagtitiwala po kami sa tambayan na yung survey, wala yan eh. Yung paghuhusga ng taong bayan ang higit na mahalaga. Alright, iba't ibang issue naman ang ating tatalakayin, pagtugon sa kagutuman, access sa healthcare at pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa bansa ang ilan sa mga topics. Ano ang mga konkretong solusyon para maiwasan ang mga paulit-ulit na pangako na lang? Abangan ang lahat ng yan dito sa Ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. We'll be right back. Ito ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Ako po si Menchu Macapagal. 4 na tumatakbo sa pagkasenador ang maglalatag ngayon ng kanilang mga panukala kung paano sosolusyonan ang mga hamong kinakaharap ng bayan. Our guests once again, Arlene Brosas, Colonel Ariel Querubin, Attorney JV Hinlo, at Colonel Bonifacio Bosita. So let's start off with one of the main concerns of voters today, of really the Filipino people. It's food security. Kasi tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng kakulangan sa pagkain sa nakalipas na 3 buwan. So that is according to the Social Weather Station survey as well as Strat-based survey. So they say that about 27.2% o humigit kumulang 7.5 million families. Kung i-multiply mo pa yan, that's about 30 million individuals ang nagutom. So this is the highest number na naitala mula noong pandemya. So kung mapapansin niyo, parang walang katapusan pa rin ang problema sa kahirapan at kagutuman sa bansa. Ano sa tingin niyo ang root cause of this problem at paano niyo ito sosolusyonan? Let's start with you. Yes. Ma'am Menchu, nabanggit po ninyo kanina yung health and education. Tapos dinugtong po ninyo itong kagutuman. Alam po ninyo, ano man ang problema kung hindi mo alam yung ugat, mahirap mong masolusyonan. Ako po bilang anak ng magsasaka, ang nakikita ko po na ugat ng mga nabanggit po ninyo itong problema sa agrikultura. Sa kasalukuyan po ang structure ng Department of Agriculture hanggang regional level lang. Yung pong provincial level,
yan po ay ang kanilang under supervision po ng provincial governor and city and municipal agriculture sa city and municipal mayor. Ibig sabihin po, may problema tayo, hindi nakakarating sa mga magsasaka yung suporta ng pamahalaan. At siyempre po, pag hindi maayos ang struktura, mas madali ang korupsyon dyan. Kaya nakikita ko po dyan, ang pinakamalaking ugat ng ating mga problema ay itong agrikultura na kung saan, kung mabibigyan po ito ng tamang pansin, attention at solusyon, kasama po nitong mariresolba ang health and education and other problems sa ating bansa. The traditional support of government from this administration all the way back, no exception, mali. Yung mga cabinet secretaries ng agrikultura na nagsasabing alam nila yung formula, mali. I'm talking of agriculture sa mga magsasaka at mangingisda. Why am I brave enough to say na mali po? Dahil yung pinakamahirap na sektor, kung pumunta ka sa Philippine Statistics Office, ay magsasaka at mangingisda. Bilyon-bilyon na pesos yung tinutulong ng gobyerno, traditional program of land reform, traditional program of cooperatives, traditional program of ayuda. Bilyon yung binigay, pero bakit hindi maiangat ang problema ng magsasaka at mangingisda? Dahil nga mali. Attorney Hinlo, sinasabi mong mali, ano yung solusyon? State-managed farming, state-managed fishing. What is that? Lahat ng nakatiwangwang lupain, hindi ginagamit, na lupa ng gobyerno, kasama na rin yung mga private lands, government will offer to manage it. Walang persahan sa private lands, lagyan ng agribusiness, at i-hire ang maraming Pilipino na magsasaka na maliliit, wala na silang problema sa kapitalisasyon kasi magiging empleyado sila. Voluntary. May sweldo a 15 at 30, may GSIS retirement benefit, saka po hindi na kailangan ng civil service examination except for managerial position. We create jobs. Instead of giving them ayudas, bigyan mo ng employment. Gaya ng mga sundalo, teachers, kawani sa gobyerno. Let's free up the law. The real solution, offer them jobs. Yan po ang kailangan natin sa agrikultura para hindi na po kailangan na mag-import. We manage big farms, government will do that, local governments will do that, and we will become sufficient sa pagkain. Alright. Thank you for your views. Ikalawang mahalagang issue sa mga botante ang usaping pangkalusugan o healthcare system. Sa isang survey ng WTW Global Medical Trends, inaasahang tataas ng 18% ang medical costs ng mga Pilipino. So, let me ask Colonel Ariel and also Ma'am Arlene, anong batas ang naiisip niyong isulong o di kaya amyendahan para matiyak na abot kaya ang gastusing medikal para sa mga Pilipino? Yes. Sa amin, sa bahagi namin, talagang libreng pangkalusugan talaga gusto namin. In fact, ayaw nga namin ng PhilHealth eh. Ayaw namin ng insurance. Gusto talaga namin pagdating mo sa ospital, magagamot ka. Kasi yun naman talaga yung kailangan ng mga mamamayan natin. Ngayon, ang insurance, well, maraming issue ngayon dun sa insurance. In terms of corruption, ganyan ngayon, ginamit, yung supposedly ay pondo na pangkalusugan natin para sa ibang mga bagay, pinang-invest, etc. At kung ano-ano pa, hindi naman nakababalik sa mamamayan natin. Ang out-of-pocket expenses natin ay napakalaki pa rin. Tapos marami sa atin nangangailangan pa rin sa mga ospital. Tapos ngayon, pag na-ospital ka, talagang ang laki-laking bagay. Di kaya punta ka sa Kong para humingi ng medical assistance. Ganun yung ginagawa sa mga mamamayan natin. Paano natin magagawa yun? First of all, sabi nga namin, free health for everybody. How do That's you the achieve priority that? bill na That's the kailangan bill, natin free gawin. health. Yes, oo. Libreng pangkalusugan para sa lahat. Yun ang tama na dapat gawin. Pero, but of course, oo, alam naman natin. If we take into consideration that we already have the universal health law,
Yeah, that's the problem. Naging problema yung universal health law eh. Do you feel like it's been effectively implemented? What are the problems that you're seeing na pwedeng ituwid? No, dyan na nga nag-arise yun. Kasi sinabi niya, universal health law siya, pero hindi naman talaga siya tumutugon sa most of our mamamayan. Halimbawa, sa BARM, pinakamaliit na yung sweldo, pinakamaliit yung sahod na nila, magkano dun yung ilalaan pa nila dun sa health nila. Tapos, pagdating mo doon, para siyang in paper lang eh. Universal health daw. Pero kailangan mo ng PhilHealth, kailangan mo ng mag-out of pocket muna kasi wala palang guantes, wala palang ganito, wala palang ganyan. So, in paper, parang it seems, no, na tinutugunan niya. Pero sa actual, hindi, no? Kayo, Colonel. Agree ako doon sa sinabi ni Congresswoman Arlene, no? Kasi totoo talaga yan, dapat libre naman, no? Ang dami natin pag-ikot namin, matatanda, mga pensyonado, mga senior citizens. Would you believe na problema sila? Kasi bukod sa nagbawas na ng pondo yung PhilHealth, kulang pa rin yung pension nila. Pambili lang pagpunta mo ng ospital, ang laki ng sisingilin pa sa'yo, dapat naman sana libre lahat ito. Di ba? So, papanukala, no? Agree ako na kung pala rin kami dalawa ni Congresswoman, magtutulungan lang para libre dapat lahat pa. Okay. Well, let's talk about education now. Sa mga nakaraang taon patuloy na nasa hulihan ang ranking ng Pilipinas pagdating sa performance ng mga estudyante sa pag-aaral. This is specific sa PISA, no? The Program for International Student Assessment, kung saan kulelat ang Pilipinas pagdating sa science, math, at reading comprehension. So, last year, pati sa creative thinking or critical thinking, tayo ay nahuhuli pa rin. Bakit sa tingin ninyo ay patuloy ito? Ano ba may problema ba tayo sa estado ng ating education system? What is it? Alam niyo po, kung papansinin natin, yun nga, isa sa mga problema, kulang na kulang yung school buildings. Ano po? At bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. One time, gumising po ako madaling araw, no? Alas 5 pa lang ng umaga, yung aking pamangkin, parang mga 10 years old, no? Alas 5 pa lang ng madaling araw, nasa labas na, papunta sa school. Kasi ang klase pala niya, alas 6 hanggang parang, I think, 11. Parang something like that. So, half day? Yes po. So, tingnan po natin. Simpleng halimbawa, yung bata, siyempre, normal yan, nag-aaral sa gabi, puyat. Then, sa umaga, sobrang aga gigising, papasok sa eskwela. At hindi po natin may tanggi dyan, marami sa ating mga kababayan, mahihirap lang talaga eh. So siguro baka itlog lang o isang pirasong isda ang pinakain ng kanyang mga magulang, o kaya baka pandesal pa lamang. So, yung mga bata, puyat, kulang sa kain, maaga papasok, common sense naman po yun eh. Paano niya ma-absorb yung lesson? So dapat po, yung basic problem, yun ang tingnan ng ating pamahalaan. Hindi yung parang compliance na lang eh, aral-aral. Pero ano ba yung problema? So dapat po talaga madagdagan ng kaukulang number ang school buildings. At siyempre, yung mga teachers dapat po nandyan. Para po, maibalik yung normal na pamumuhay ng mga estudyante. May tamang tulog, may tamang pag-aaral. Pero this year's budget, hindi nga umabot sa nakasaad sa saligang batas 5%. Na dapat nakalaan sa edukasyon, right? Yeah. So what do you think? Higher yung DPWH, yes, yung Department of Public Works and Highways. Kahit ano po ang ipapanukala natin na reforma sa edukasyon, kung gutom ang pamilya ng bata, paano siya makapag-aral ng mabuti? Walang ang baon. Yung sa statistika, dahil maraming mahirap na Pilipino, kaya bagsak ang ating performance sa edukasyon. So, we have to solve the root cause, poverty. Pero yung mga mayayaman na nasa private school, they have good education. They have the best that their parents can offer. Pero yung karamihan ng Pilipino na naghihirap, walang trabaho. Yung kanilang inaasahan, ayuda ng mga politiko. We can never
improve our education for as long as the Filipino people ay mahirap. What is part of that? What is my educational reform program? It is not about academics only. It is values formation. For the long term, we have to introduce the subject Philippine Patriotism and Ethics Studies. Pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa kapwa-tao at kapwa-Pilipino. Tignan mo yung Japan. Tignan natin yung China. Yung Singapore, South Korea. Yung kanilang citizens, may pagmamahal sa bayan. Tayo, ano yung nasa isip natin? Sabi natin sa kabataan, mag-aral kayo ng mabuti, magnegosyo kayo para yumaman kayo. Pera, pera, pera. At kung may pagkakataon, mag-OFW kayo, iwanan yung Pilipinas dahil walang trabaho dito. So, that shows we have a problem with our economy and it affects our education. Paano makapag-aral ang bata kung naghihirap? The subject that I'm proposing, from grade 1 up to college, different topics, love of family, love of community, the importance of education and study techniques, human rights, the dangers of illegal drugs, and so on and so forth. And grade 7, for example, a study of prison life. Para pag natakot ang bata, nakita niya sa field trip, buhay preso pala, hindi natitikim ng droga. College, what is the economic plan of the government for the next 10 years? Financial literacy, the dangers of corruption to the nation and to the person. Lastly, what is taxation and how to file an income tax return? Pang long term, kasi basag na ang ating values. Marami nang mga dropouts natin. Bakit kamo? Tama rin si Senator Boni, no? Dahil nga kakulangan ng mga school buildings. Ako nakita ko 'yan. Sabi ko nga, I have experienced that, no? Pagpunta ko, mag-attend ako ng conferences sa Cotabato City, ang maganda lang na bahay doon, bahay ng congressman, bahay ng mayor. Maladaanan mo yung mga school buildings, may bubong, wala naman dingding. So, why don't we encourage ngayon, nabasa ko nga sa UP, may online na sila, nag-start na sila na sa kakulangan ng mga school buildings, pwede naman nagawa natin to nung pandemic, di ba? Para mahikayat natin yung mga kabataan ba na mag-aral. Kasi ngayon, pansinin mo, kahit na yung anak ko ngayon, dahil may dalawa pa ako nag-aaral na yung most of the time na pagpapasok sila, nauubos yung oras nila sa traffic lang. So, kung sa online na yan, yung mga nakakulungan, nakasama ko noon, they were able to get their master's degree from UP. So, why can't we encourage this, no? So kung may work from home bill kayo, yung gagawin nyo is school from home bill and to improve the infrastructure. Yes. Okay. Yes. All right. Now, isa rin sa mga problema with our education system, ang sinasabi nila yung K-12 program. Kasi ilang years na ito naka-implement, pero hanggang ngayon parang hindi hireable, if you will, ang mga naging graduates ng K-12 program. So do you think that, what do you think is the solution for this? Yes, actually nakita na yan sa EDCOM 2, pinakita na talagang may problema tayo dun sa hindi lang facilities, hindi lang infrastructure, kundi mismong paano talaga yung roadmap natin doon sa education. And yes, yung K-2, yung K-12 na ginagawa natin ngayon, kasi sabi nila, world standard daw yun, kaya ganyan. So, sinut lang siya parang sa Pilipino, ayun na yun. So, ang mahalaga, tama yun, yung sentimiento ng mga tao, yung pagiging Pilipino kasi iba yun diba? So, dapat nakasuit din siya kung ano ang culture natin. We should be culture sensitive, yun talaga yung sa education. Pero sabi nga, tama, babalikan ko yung kahirapan at kagutuman, yun naman talaga yung pinaka-problema. Kasi ang totoo, maraming hindi nakakapag-aral. Yun na yung basic. Hindi sila nakakapag-aral talaga. Wala silang walang oportunidad para mag-aral kasi gutom. And on that note, marami pa tayong pag-uusapan from Pilipinas to The Hague, issue ng impeachment at ng ICC, ang epekto ng liderato ni Trump maging sa West Philippine Sea. Ating bubusisiin sa pagbabalik ng Ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable.
Ito ang kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Ako po si Menchu Macapagal. Kasama pa rin natin ngayon ang 4 na tumatakbong kandidato sa pagkasenador, Arlene Brosas, Colonel Ariel Querubin, Attorney JV Hinlo at Colonel Bonifacio Bosita. Okay, so earlier we were saying nga na dadako naman tayo sa The Hague. Nakita naman natin kasi yung kinahinatnan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Now, sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute para magkaroon pa rin ng international obligation ang bansa in the event na merong panibagong Duterte daw ang maupo sa pwesto. So, makatarungan ba ang pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo at do you feel like former Senator Drilon is correct na dapat bumalik tayo sa ICC? Let's start with? Doon po sa Article 17 ng Rome Statute of the International Criminal Court, sinasabi po doon na maaari lang kumilos ang ICC kung ang ating bansa, partikular, ay wala ng kakayahan na mag-imbestiga at magkaroon ng prosecution. So, sa parte po na pag-aresto ng ICC, nakikita po natin na ang problema dito, yung mismo sa ating bansa. Bakit po? Kung uunawain po natin yon at intinding mabuti, dapat sana kinasuhan muna ang dating presidente sa ating bansa sa local court at dapat nagkaroon ng paglilitis. At kung failure, nakikita ng mga kinaukulan o ibang partido na parang hopeless na, that's the time na dapat mag-file ng complaint sa ICC. So, ito pong pangyayaring ito, parang sorry kung mali ako sa pananaw ng iba, parang pinakita ng ating bansa na mahina tayo at wala tayong kakayahan. Pero paano mo naman sasabing mahina ka, wala ka pang ginagawa? Hindi pa ginawa eh. Dapat ginawa muna po. Kinasuhan, kung naniniwala ang partido, concerned party, na dapat kasuhan ng ating dating Pangulo, kasuhan, litisin. Then, kung failure, that's the time po, papasok yung ICC. Base po sa Article 17 ng Rome Statute. Okay. All right. Do you believe that it was fair, and do you think we should go back to the ICC? You know what, my position Rejoin. there, even in past debates, no, sabi ko, hindi ako sang-ayon sa pagbabalik natin sa ICC. Kasi ako, 2 beses ako nakulong. No? 2 beses nabigyan ng amnesty, dumaan ako sa proseso, ang naglitis sa akin at nagusga, kapwa ko Pilipino. Ngayon, ganito, no? nangyari na to. Pansinin mo, masyado tayong polarized. Kung version nung nasa admin ng mga lawyers, sasabihin nila, tama yung nagawa. Doon naman sa kabila, ganun din. May mali, may ano. Hanggang ngayon, pinag-aawayan yan. Tama yung sabi ni BP. Di ba? Sabi ni BP Sara, let's move on. Mm-hmm. Do you, Ma'am Arlene, do you I beg to disagree with all of my colleagues here. Kasi ang position ko po dyan, sa amin, sa Makabayan, actually, yung ICC, that was the last resort of the victims of the extrajudicial killings. Kaya po sila dumulog dahil meron silang mga konkretong kaso na hindi talaga matugunan dito sa Pilipinas during that time. Alright, Attorney JV? Hindi makatarungan ang pag-surrender ng rehimeng Marcos kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Dahil may sarili tayong hukuman. At yung sinasabi na takot nung panahong ni Duterte na mag-file ng kaso doon, nasa rehimeng Marcos tayo ngayon eh. Kung nandyan ang ebidensya ng mga complainants, i-file nila under the rehimeng Marcos. Wala na si Duterte. He's not in power. Itinuturing pa nga siyang kaaway ng rehimeng Marcos. Why are they not filing it in Philippine courts? And do you think we should rejoin? No. No. The answer is Why? no. Because we have functioning courts. But one of the biggest problems also facing the Philippines today is the problem in the West Philippine Sea. Kasi ilang diplomatic protest na ang Pilipinas kontra China sa mga isinasagawa nito sa West Philippine Sea na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So, in your opinion, ano pa ang pwedeng gawin ng Pilipinas para igiit
ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Colonel, I know ikaw bumisita ka mismo sa area Yes, na yon, right? yes. So ano ang nakikita mo? Well, nanggaling tayo doon, no? I think 2 months ago. Would you believe, nagpa-picture ako doon sa dulo ng runway ng Pag-asa. Ang background, China Coast Guard at mga militia ships, no? Ay, Kaya pagka pinag-usapan yung West Philippine Sea, I become, parang hindi man emotional, no? Pero dati kasi kami na destino dyan. Kami nagbabantay dyan. 1985, pinull out kami. Pinull out yung Marines, no? Pinalitan kami ng Naval Construction Brigade na nilipat kami sa Bicol. Anong meron sa Bicol at that time? Kalakasan ng CPP-NPA, no? So umalis kami doon, pinalitan kami, napabayaan natin itong West Philippine Sea. Pagabalik ko, naging operations officer ako, naging intelligence officer ako ng Western Command. In one of our encounters, no, against the CPP-NPA, nakarecover kami ng isang laptop computer. And ano nakalagay doon? At first, hindi namin nabuksan, pero nabuksan na finally. Nakalagay doon, strategic plans of the CPP-NPA, strengthen foothold along the shorelines. Hindi man kailangan ng mga magaling na intelligence officer para mag-assess nito. So ako, at that time, galing ako ng, intelligence officer ako ng Western Command. Ang conclusion, ang assessment ko was, it has something to do with the mischief reef. Ang mischief reef kasi was taken over by China 1995. So doon makikita na matagal na tayo na ginulo ng China para mawalan tayo ng focus sa West Philippine Sea. But if we are allowed, if we're not restricted to explore, harness the resources there, uunlad ang bansa. If we are not restricted. Pero yung problema, hinaharang na nga tayo ng China in our own exclusive economic zone. So how do we take that back? You know what? It's all, pagpunta ko ron, it's all preponderance of forces. Yung nagbubuli sa atin, higit 100 yung barko nila. Tayo, 2, 3. So anong gagawin mo? Dapat palakasin mo muna, no, itong mga security and defense forces mo dito sa West Philippine Sea na to. At ang sabi ko nga bawas-bawasan lang nila yung binubulsa nila sa itong mga legislators natin at ibigay doon sa modernization ng mga naandyan na defense and security forces. Palagay ko mapapabilis yan kasi yung pagpirma ng ating mahal na Pangulo doon sa Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act was a welcome development. Now, very quickly, what are your thoughts? Yung priority po dapat natin is to have peace. Kapayapaan. China believes na sa kanila yung parte ng karagatan. They really believe that and they're willing to die for it. We Filipinos believe it is also ours and we're also willing to die for it. Kung wala tayong diplomatic talk at hindi tayo sasang-ayon sa bilateral talk, Siyempre kami, ang position namin ay independent foreign policy, which means actually we don't want war, no? At ayaw din namin na merong nakikialam sa ating bansa na iba pa, no? Ibang mga bansa na gustong makialam sa ating bansa. Kumbaga, i-develop yung ating sarili, yung kung ano yung meron tayo. Pero sa ngayon kasi, kung titingnan mo, mas malaki naman talaga yung ini-invest at saka kung ano-anong ginagawa ng US ngayon. The Enhanced Defense Cooperation Agreement, the mga balikatan exercises, etc. Pagpasok sa ating bansa, sa ating teritoryo, na tila ba may base militar ka rin talaga dito sa bansa natin. And I think problema yon kasi it provokes war, no? Lalong-lalo na yung Typhoon missiles, yung mga kung ano-anong mga war materials na pinapasok dito. Hindi nga tayo makapasok ng EDCA site, bawal ang Pilipino doon. Not unless magpapaalam ka at sasabihin mo na ikaw ay ganito, ganyan. O saka pa lang, parang ganyan. Pero teritoryo natin yon. So delikado talaga yung mga ganong mga panuntunan. Makikipag-bilateral ka, dapat on the position of mutual agreement talaga. Parang away din lang yan ng kapitbahay I-maintain mo na lang yung iyong yung pag-aari mo
At huwag kang magpakita ng tensyon o parang nagpo-provoke ka. Nakatulad na nasabi po ni Honorable Congressman Arlene, nga dapat sana walang nakikialam. At yes, I agree with Attorney J.B. Hinlo. Diplomatic approach. Wala nang ibang hihigit pa dahil wag naman tayong ipokrito. Gusto ba natin ang gera? No? Wala naman tayong kakayaw makipag-away sa China. So the best na rin, diplomatic approach at wag tayong magpasakop o wag nating hayaan na may nakikialam na parang ito pa ang naglilikha para itaas ang tension between China and Philippines. Yes. Alright. Sa puntong ito, pupunta tayo sa Fast Talk segment kung saan yes or no lang ang pwede ninyong isagot. Wala na pong explanation. Okay? Simulan natin ang tanungan. First question. So, suportahan mo ba ang SOGI bill? Sa isa, yes. SOGI bill. Pwede bang conditional? Okay. Conditional. Nire-respeto Yes or no? ko ang LGBT, but sorry, no. No. A conditional, we have to read the bill first. You cannot just say support it. We need to know the content of the bill. All right. What about the divorce law? Yes. Divorce. Do you support divorce? Yes, I will explain. No. Ako, no. After this, Ma'am Arlene can explain the contents of the SOGI bill to you. But yours is a yes? No sa divorce ba? No. Divorce. No. No. Mahal ko asawa ko, no. What about same-sex marriage? Yes. Sa akin, civil union. Kasi sa Biblia, no, ang nakalagay lang doon ang mag-asawa lalaki at babae. Pero agree tayo na dapat naman may karapatan sila, no? Okay. Civil union. So, okay, you agree that they need to have the same rights, but not Yeah. marriage. Okay. Sorry, dahil nire-respeto ko ang taong bayan, doon po ako pumapanig. Okay. My vote is no. No. If we talk about marriage, pasensya na po. But property relation, pwede po. Okay. Our next question, pabor ka ba sa death penalty sa mga korap na opisyal ng gobyerno? Yes or no? No explanations. As of this time, no. My vote is no. Ako, dapat, pagka nagnakaw ng 5 million, putulin yung kamay mo. Pag nagnakaw ka ng 10 million, yung paa. O ngayon, pagka 50 million yan, ibitin ka. Ibitin ka. So that is your proposal, counter proposal. Ma'am? No. Okay. Our next question, pagsasa publiko ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yes or no? Yes. 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 Okay. I-regulate ng gobyerno ang pagpapakalat ng fake news. We need to see the content of the bill because I'm also for freedom of expression. Huwag na nating sakalin yung mahihirap natin mga kababayan na gustong ilabas ang kanilang panig at katwiran. Pag fake news yan, di no? Ako, primarily for freedom of expression talaga kasi yun naman ang gusto natin. Pero pag fake news, hindi pa nga yung government kasi minsan yung government yung pinanggagalingan ng fake news. Sorry ganun talaga fake news yung, kaya parang mahirap mag-regulate ang government. Ano? So baka po pwede ibang mechanism. May tigi-1 minuto po kayo ulit para sa isang closing statement. Sa gitna ng ingay, politika, iba't ibang hamon, ano ang wish nyo para sa bayan regardless of the outcome of this election? Just very quickly, 1 minute. Let's start with you, Attorney JV. Ang apela ko po sa COMELEC, no, panatiliin ang isang patas at malinis na eleksyon. Respetuhin po ang mga Pilipino na gustong pumili ng kanilang mga kandidato at parang iluklok ng senador at mga opisyal. COMELEC, tulungan niyo po na magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Huwag po kayong pumayag kahit may utos ang sino man dito sa ating gobyerno. Kailangan po maging patas at mapayapa at malinis ang ating eleksyon. Huwag niyo pong kalimutan, mga kababayan ko, huwag niyo pong kalimutan, Attorney J.V. Hinlo, nag-iisang kandidato ng PDP Laban, nagre-representa sa Visayas, vote straight PDP Laban. Salamat po. Ma'am Menchu, magandang hapon po at sa ating mga kababayan. Ako po'y naniniwala na wala ng pag-asang makabangon pa ang ating bansa kung hindi magbabago ang taong bayan sa pamamagitan
ng tamang pagpili sa mga kandidato na kanilang iboboto. Huwag po tayong magpadaya, manindigan tayo. Kung anong tama, yun po ang ating piliin. At kung may nagbibigay naman ng pera, tanggapin po ninyo dahil hindi nila yan pera. Pera po yan ng taong bayan. Colonel Busita po, number 12 sa balota, kakampi ninyo sa Senado, nananatiling may prinsipyo, paninindigan at higit na pinapahalagan ang taong bayan. Hindi po natin binebenta ang ating prinsipyo. Mahal po natin ang taong bayan. Maraming salamat po. Ariel Kerubin po, namatay tayo, ilang ulit muntik mamatay. Mga katabi natin na namamatay. Eh, wag naman kami, ha? Wag. Sabi ko nga, hindi ako mag-aatubili na gagawin ko to paulit-ulit, no? Para lang sa pagmamahal natin sa bayan at sa taong bayan. Yan ang Ariel Kerubin. Makakaasa kayo at tama talaga yung sabi nga nila na ito yung pagkakataon ninyo na mamili kayo ng mga kandidato na nagpakita talaga ng tunay na pagmamahal sa bayan, no? Tunay na pagmamalasakit sa taong bayan, no? Mamili po kayo. Ariel Kerubin, isang bayani at inyong sundalo sa Senado. Number 52 po sa balota. Maraming salamat. Yes, Arlene Brosas po, huwag niyong kakalimutan, miyembro ng Makabayang Coalition, kumpleto po kami. Kumpletos Recados, 11 po. Iba't iba ang nirepresentasyon at ang mga sektor na kinabibilangan, magsasaka, mangingisda, taong bayan sa Senado ang gusto natin ilagay. Ano? Kasi alam po namin na yun ang may mga konkretong solusyon. Plataporma, hindi puro forma. No? Kailangan po natin ng mga bago sa Senado natin. At yun po yung mga pwede niyong tingnan kung ano-ano ang mga ipinaglalaban. Muli po, gusto lang natin sabihin na dapat maging kritikal, lalong-lalo na ngayong panahon na ito, tayo sa pagboto. Kasi nasa kapangyarihan ng taong bayan yung pagbabago na kailangan natin. Muli po, ako po si Arlene Brosas, tinik sa mapang-abuso, rosas ng pagbabago, number 13 sa Senado. Maraming salamat, Arlene Brosas, Ariel Kerubin, Attorney JV Hinlo at Colonel Bonifacio Busita sa inyong panahon at pagsama dito sa aming roundtable discussion dito sa Makati Diamond Residences. At syempre, good luck sa mga nalalabing araw ng kampanya at makakasama nyo ang Newswatch Plus sa pagbabantay maging mapanuri sa darating na halalan dahil ang ating boto sagrado at kayang makapagpabago sa magiging takbo ng buhay ng mga Pilipino. Join our conversations at Newswatch Plus PH, #VoteWatch or #Election 2025. Muli, ito ang kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Ako po si Menchu Macapagal.